Muling napag-uusapan ang sex bomb girls dahil sa espekulasyong may hindi pagkakaunawaan sina Jopay Paguia at Sunshine Garcia kay Rochelle Pangilinan. Dahil dito, lumalakas ang tanong kung nananatili pa ba ang dating samahan nila bilang magkakaibigan sa loob ng grupo. The Philippine Showbiz List presents Sex Bomb Girls, Jopay at Sunshine, hindi na ba kaibigan si Rochelle? Sex Bomb Success Comeback and Jopay's Denial of Rivalry with Rochelle. Noong December 4, 2025, muling niyanig ng Sex Bomb Girls ang bansa nang magsama-sama sila para sa kanilang unang Get Get Out reunion concert sa Smart Araneta Coliseum. 3 araw matapos ang concert, noong December 7, sumalang sina Jopay, Sunshine at Yvette Pabalan sa panayam sa Tony Talks. Dito ay mariing itinanggi ni Jopay ang hidwaan at sinabing rumor lamang ito dahil pantay-pantay silang lahat at walang lamangan. Inamin niya na bilang magkakapatid sa sisterhood ay normal ang maliliit na pagtatalo, ngunit iginiit na walang malalim na issue sa kanila. Jopay's no-show at the concert and Rochelle's cropped photo. Nagsimulang muling maghinala ang mga taga-subaybay nang hindi sumipot si Jopay Paguia sa Get Get Out concert, the finale, round 6, noong April 30, 2026. Naging mainit na usapin ang ulat sa showbiz updates ni OG Diaz na nagsasabing may umano'y gusot o hindi pagkakaunawaan sina Rochelle at Jopay kaya hindi nakasama si Jopay sa naturang show. Agad itong pinabulaanan ng kampo ni Jopay at sinabing dahilan ng kanyang hindi pagdalo ay isang medical condition sa tuhod na nakaapekto rin sa kanyang rehearsals at training. Sinundan din ito ng pahayag ng kanyang asawa na si Joshua Zamora na sinabing minabuti nilang magpahinga si Jopay upang makapag-recover at makapaghanda para sa nalalapit na world tour. Gayunpaman, nang tanungin si Joshua tungkol sa isyung may hindi pagkakaunawaan umano kay Rochelle, hindi na siya nagbigay ng sagot. Habang sinusubukang pakalmahin ang magkabilang panig ang sitwasyon sa pamamagitan ng paglilinaw na may kinalaman ito sa kalusugan, mas lalong uminit ang usapin online nang mag-upload si Jopay ng isang backstage group photo kasama ang ilang bisita, dancers at kapwa miyembro ng Sex Bomb. Napansin ng netizens na ang larawan ay tila crop sa kanang bahagi kaya hindi na isama si Rochelle sa posted na letrato. Kahit na ayon sa marami, ay naroroon ito sa mismong event. Para sa mga netizen, ang cropping na ito ay hindi isang aksidente. Rising tension and two camps in Sex Bomb. Kasunod ng kontrobersyal na larawan, lumakas ang usap-usapan na nahahati umano sa dalawang paksyon ang Sex Bomb Girls. Ayon sa mga ulat, may hindi pagkakasundo sa production numbers at exposure, kung saan madalas umanong nabibigyan ng malaking bahagi si Rochelle. Kasabay nito, umigting ang mga talakayan online tungkol sa umano'y political at religious misalignment sa loob ng grupo, na nagpalakas ng espekulasyon ng pagkakaroon ng magkakaibang kampo. Lumitaw rin ang ideya ng hiwalayan na cliques kung saan si Rochelle ay inuugnay kay Ira Bermudez habang sina Jopay at Sunshine ay mas madalas na nakikitang magkakasama kasama si Yvette. Sa pagsapit ng June, lumabas ang ulat na nahihirapan ng pagsamahin sa ilang show sina Rochelle at Jopay dahil may mga booking na hindi kumpleto ang parehong panig. Lalo pang napansin ito ng idaos ang renewal of vows nina Jopay at Joshua noong June 6 kung saan sina Sunshine, Mia at Cherry Ann Panganiban lamang ang dumalo mula sa Sex Bomb at wala si Rochelle na lalo pang nagdagdag sa espekulasyon. Sunshine speaks up on rumored Sex Bomb rift. Dahil sa patuloy na pag-init ng usapin sa isang interview kay Sunshine kamakailan, sa halip na direktang kumpirmahin ang anumang issue, sinabi niyang marami lamang talagang lumalabas na kwento at minsan ay nadadagdagan pa ito ng interpretasyon. Ayon kay Sunshine, hindi talaga maiiwasan ang pagkakataon ng hindi pagkakaunawaan sa isang pamilya, lalo pat napakarami nila at magkakaiba ang pinanggalingan. Gayunpaman, mariin niyang itinanggi ang tungkol sa Team Rochelle at Team Jopay. Ayon sa kanya, normal lang ang magkakaiba ang mga kasama sa ilang lakad o bookings dahil sa dami nila at sa kani-kaniyang buhay at responsibilidad at hindi ito dapat bigyan ng mali siya. Iginiit din niya na hindi kailangang palaging close ang lahat ng member, ngunit nananatili silang isang grupo sa entablado. Ipinaliwanag niya na kapag may nag-i-inquire sa kanya para kay Rochelle, direkta niya itong ibinibigay sa manager ni Rochelle
upang maiwasan ang anumang issue sa pera o booking. Nakiusap din si Sunshine sa mga fans na wag nang gantungan pa ang issue dahil nasa 40s na silang lahat at kaya na nilang ayusin ang sarili nilang mga problema. Ang pinakamahalaga aniya rito ay nakikita silang buo at profesional sa tuwing umaakyat sa entablado. Sumang-ayon din ang kanyang asawang si Alex Castro na nagsabing normal lang na may kanya-kanyang barkada sa isang malaking grupo, ngunit hindi ibig sabihin nito ay magkakaaway na sila. Nilinaw naman ni Sunshine na sa kasalukuyan ay wala na silang iisang leader dahil lahat sila ay leaders na ng kani-kanilang buhay. At pantay-pantay ang estado sa loob ng grupo at mas mahalaga ang pagkakaisa nila kapag sila ay nagpe-perform bilang sex bomb girls. Sa tanong kung magkaibigan pa rin ba sila ni Rochelle, ang kanyang paulit-ulit na pag-iwas at paggamit ng salitang pamilya kami, sa halip na simpleng oo ay nagbunga ng bagong espekulasyon na baka hindi na rin magkaibigan ang dalawa. Samantala matapos lumabas ang interview kay Sunshine, agad napansin ng netizens ang tila makahulugang IG story ni Rochelle na may nakasulat na, "I love this quote. What they hate in you is missing in them. Keep shining."